Pastor Apollo Sikibuloy, Jacqueline Roy, Vicente Canada alias Ente, Ingrid Canada and Sylvia Samanis. Okay? Okay na po. Pakilabas na lang, please. Thank you. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kababayan natin at sa mga kaibigan natin sa media. Ngayong araw na ito ay amin pong iaharap sa publiko si Pastor Apollo Kibuloy at ang iba pa niyang mga kasama na nasa kustudiya na po ngayon ng Philippine National Police. Pero bago po yun, gusto kong pasalamatan ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police, magmula kay PNP Chief Romel Marbil, ang our Ground Commander, ito, walang tulog po ito, si General Torre po. No? Marami po sila, General Macapas, General Vicky, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog. No? Ang daming inabot na mga demanda inabot po namin napakaraming demanda ang inabot namin. Pero naniniwala kami sa police na yung intelligence, na sinasabi ng intelligence, talagang nandun si Pastor Kibuloy. And of course, gusto kong pasalamatan ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, sa kanyang guidance. No? Of course, minsan-minsan may mga instructions siya, higit sa lahat sa kanyang tiwala sa kapulisan na gagawin ng tama. Mabigat po itong pinagdaanan dahil ilang linggo, yung grupo po nila, yung PNP, hindi umalis doon. Katakot-takot na demanda. Yung iba nasaktan na po. At may pressure na umalis kami. Pero tama ang naging desisyon ng pulis. Hindi po kami umalis, hindi umalis ang PNP despite everything. Mamaya, ipapakita ang larawan kung paano kadami ang pulis doon. Ang big break ay noong Biyernes, na kung saan ay may mga testigong lumabas at nagsabi tungkol sa mga bagay-bagay na kung saan si Pastor. At nung Sabado pa lang, pakikita nyo sa larawan mamaya kung paano kadaming pulis ang hinanda ni General Torre for the assault doon sa lugar na yun, base rito sa intelligence report. At pagkatapos nito, ayan, ganyang kadaming tao na Sabado pa lang. Kumbaga sa pinaghahandaan mo na lahat, final assault na yan dahil na-pinpoint na kung nasaan na talaga siya. All of these pictures will prove that all the while, tama ang intelligence report, tama ang operasyon, maski anong pigil ang gawin sa amin na kung sinong kampo, still, tinispunto ng pulis, maski anong pananakot ang ginawa, tumuloy-tuloy kami. And the rest is history. At this point, ibigay ko muna kay Chief Marbil ang isang mikropono for his message sa ating mga kababayan. Chief. Magandang umaga po. Magandang hapon pala. And sabi po yung guys sa mga SLG natin, coming from the President, no one's above the law. So ito po yung pinapakita natin na kahit na gano'ng hirap yung pressure, then tuloy-tuloy po kami. And we're so happy po na mga nagputulong sa amin. And sabi ko nga kay General Torre, pagkatapos ito, we need to file cases. Baka meron pa kami mga sakit ng mga tao na
naiiwan doon. That's what we did last time that I went to Davao. Nasave po kami ng dalawang tao na nagamit nila. Baka may mga gusto pang lumapit at gusto nang mag-file pa ng demanda against these people, mga na-abuse nila. So we're hoping, and sabi ko nga, and marami pang darabas, magpapal ng kaso against these people. And you'll see the real truth kung bakit po namin ganatong hulihin po itong taong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chief. And of course, ang ating walang tulog, walang pahinga, ang matapang po nating ground commander doon, si General Torre. General. Sir, as well, on my part, I would like to express gratitude sir, sa leadership ng PNP, the ALG, and of course the President for the trust given to us, and most especially the support. And at this juncture, sir, gusto ko rin i-acknowledge ang mga kasama ko, ang mga sub-ground commanders ko, na nandiyan ngayon sa harap natin at nasa paligid na still faceless and nameless people na nagtrabaho para ma-achieve natin ang mission natin, sir. Maraming salamat, sir. At this point, siguro ipapalabas na lang namin para sa publiko, para makita po ninyo si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan. No? Kanina makita nyo yung mga mugshot, medical, sinunod po ng PNP ang proseso tingin dito. So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwede palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa nila isa-isa kasi yung mga kasama niya. Paki-enumerate mo na, please. Pastor Apollo Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanis. Okay, okay na po. Pakilabas na lang, G, please. Thank you. Thank you very much. Now we will proceed with the question and answer. Each of you will be given one question and one follow-up question. We will start with Mr. Mark Gabriel of Net25, to be followed by Ms. Leia Ilana of UNTV. Good afternoon, sir. Secretary General Macbillan, General po. Sir, can you give us detail kung paano ba talaga yung nangyari pagsubo ni Pastor? Ako, isa lang masasabi ko, no? Kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konti sa nahuli at sa nasuko. Kakaroon ko lang, no, na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil. Nasa korte na uwi na I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. Kasi yun practically napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede ka sabihin yung sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na nakapaligiran ka na ng pulis, at doon ka rin nakakuha, halos yun And I explained it dito sa Philippine Star. Nakalagay ko rito yun. Malinaw. So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil. Okay, General Torre. Gusto ko nila i-detalye yung nangyari ng araw na yun. Nick, siguro, you can give the details. As the Secretary said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will
ultimately the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marfil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na ng pusa. Not in that manner na sasakay sa plane, but they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, binigyan ako ng signal ni General Marfil at ni SIRG na tapusin na ang standoff, because I usually see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasa check, alam na namin ni namin. So naglulukuhan na lang tayo dyan sa mga searchers niya. Pinagbibigyan namin until na makita niyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga polis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakakapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So na-realize sila, talagang, kuha ko lang don't take it against me, but it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kami mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options. But there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan nila namin na ito, wala nang additional na blood tests as well. Thank you.